Yun lang naman yung sinasabi ko na ano, bagong balita lang yun dito na ano na napanood ko sa news. Good luck para sa mga gustong mag-student. Yun. Ano lang tayo, luto tayo, no? Lunes na naman dito. At kailangan natin magluto. Dati nung ako lang mag-isa rito, hindi ko pa kasama si Jasmine. Ano lang ako eh, puro fry. Tapos air fry. Yung salad, ganyan. Laban na ako dun eh, kaya nangayayat ako eh. Eh ngayon, kasama natin si Jasmine. Kailangan natin magluto ng totoong pagkain. Ano eh, ano ba ngayon? Ano mong date ngayon? December 11. Dito December 11, December 12 na dyan sa Pilipinas. Ano na, nag-snow ng isang beses. Tapos, yung mga susunod na araw, dito kasi maano ka sa weather. Tingin ka ng tingin sa weather kung maaraw ba, may snow. Itong mga susunod na araw, puro sunny, no? Kakaiba to sa December, sa Canada na dito sa Brandon City. Maaraw na December. Bihira yan. Kaya nilulubos-lubos namin. Malas yung mga yung mga first time na dumating dito, yung pamilya, lalo na yung sila Marlon D, yung anak niya si Gian, no? Gusto ma-experience sana yung snow. Walang masyadong snow. Kasi nakakatuwa yung ginawa namin nung last year. Yung sledding lang diyan sa may Rideau Park. Meron kasi parang padausdos na parang hill doon. Pagka nag-snow doon, maraming pumupunta, nag-aano lang yung snow, yung sled. Ngayon wala eh. Baka mga by January yan. Sana meron by January. Luto tayo nilaga. Kasi nakabili kami sa Maple Leaf ng buto-buto. Ito, ribs. Masarap na yun, medyo yung yung may sabaw para masarap sa malamig na panahon. Hindi, yun nga, kaya nag-decide din ako na gumawa ng video. Meron na namang ayoko sana maging puro negatibo yung mga binablog. Kaya lang wala eh. Sunod-sunod yung balita yung nangyari una sa UK. Ngayon dito naman sa Canada. Kasi di ba kung naalala nyo, si Jasmine, ang entry dito is student permit. Student visa. Madali siyang nakapasok kasi nagkaroon siya nagkaroon siya ng discount sa school, sa tuition. Tapos nandito pa si kuya niya. Madaling makapunta. Pero hindi lang naman yun yung hindi lang naman yung gastos niya. Pa rin siya, gumastos pa rin na bukod sa tuition, meron pa yung syempre binayaran na ticket, saka yung mabigat doon yung tinatawag nilang proof of funds, no? Kasi baka akala nung mga ibang sa akin nagsusubaybay ang gastos lang yung tuition. Hindi, kailangan mo ng proof of funds. Papakita mo yun sa government ng Canada. Ipapakita mo na kung kaya mong i-support yung sarili mo dito habang nag-aaral ka. Ang laki nga nung proof of funds. Nung time ni Jasmine, nung nag-apply siya last year, ang proof of funds na pinakita niya is 10,000 GIC. Nasa na yon? 400k na yon. Isipin mo yun, ganun kalaki yung kailangan mo ipakita na proof of funds. Yung ibang nagtatanong sa akin, excited sila pag narinig nila na merong discount yung tuition dito. Ngayon, pagka diniscuss ko na yan tungkol sa GIC na yan, yung sa proof of funds, doon na sila parang umaaray. Mahal. Ang laki pala ng kailangan ilabas. Pero, yung proof of funds naman na yun, hindi mo naman yun gagastusin. Proof of funds nga eh. Si Jasmine nga hanggang ngayon hindi pa niya nagagalaw yan kasi pagdating mo naman dito, pwede ka naman magtrabaho eh. Kasi Jasmine, di ba, pagdating dito nagtrabaho ka agad. Trabaho siya agad sa Staples, part-time. Tapos ang kagandahan pa doon, nasabay sa kanya
na pwedeng hindi tulad din sa mga naunang nag-student dito. Yung part-time nila dito, 20 hours lang yung pwede nilang itrabaho. Nagkaroon si Canada ng parang yung mga student, pwede ka lumagpas sa 20 hours mo per week. Per week lang yun 20 hours dati. Para nga makatulong sa sa economy ng Canada. Eh yun, Jasmine, sinagad-sagad niya ngayon yung niya, kaya wala siyang problema sa gastusin. Tapos yung yung tuition niya rito, na yun, pang buong niya na yun, buong program niya na yun. 11 months lang kasi yung program niya rito. Kaya wala siyang naging problema. Ngayon, gusto ko lang sabihin na another problema ng international student, kaka-announce lang, dadagdagan na yung proof of funds. Na dating 10,000 CAD lang ang kailangan nila. Para kasi sa visa yun, para ma-approve ka eh. Gagawin ng 20,065 yata. Basta 20,000. Nasa kulang-kulang na yun. Kulang-kulang 900,000 na yun. Isipin mo yun, pang proof of funds mo, ganong kalaki. Although, hindi mo naman yung gagastusin. Kaya lang, yun nga, tinaasan ni Canada yung required proof of funds. Mabigat na yun kung kunyari tapos mag-aaral ka rito. Ang gusto lang kasi naman ni Canada yung pagdating mo dito hindi ka mahihirapan sa sa pag-aaral mo. Kasi mataas naman talaga kasi ang cost of living dito. Tapos kung kunyari paano yan? Hanggang kasi yung sinasabi ko na walang limit yung part-time job dito. Yung kay Jasmine na nangyari, hanggang April na lang kasi yun. Ngayon, ibabalik na raw nila. Gagawin na lang uli yung working hours ng mga part-time job ng student, international student. Babalik na uli sa 20 hours. Magiging problema ngayon yun sa mga student na parating dito. Kasi tapos ang papasukan mo pa yung mga yung mga minimum pay na trabaho. Medyo mabigat kasi kunyari student ka, pang araw-araw na gamit mo pagkain, tapos magre-rent ka ng kwarto, bahay. Tapos yung transportation mo, wala ka pang sasakyan. Ngayon magbabas-bas ka rito. Kano rin ang ginagastos? Pagkain mo pa, ganun. So magiging medyo hassle sa international student 'yun. Wala tayong magagawa. Ipapatupad na raw 'yun itong January 1. Itong 2024. Anong yun, magiging kasi sa atin hindi naman madaling makuha yung ganong kalaking pera di ba? Si Jasmine naman kasi, buti na lang meron kaming parents na na may may mga naitatabing pera. Yun yung binigay kay Jasmine na pang niya rito, pang proof of funds niya, tapos ticket, tapos tuition. Paano na yung mga gusto lang pumunta rito na walang means para ilabas yung ganung pera. Tapos yung mga kasi maraming gustong pumunta rito, kadalasan yung may mga ang problema, yung may mga experience, kunyari yung sa mga skill job, yung mga experience, so sabihin na natin pagka ka sa agency ka, wala kang gagastusin. Problema ng mga applicants ng ng pa-Canada yung sa mga may experience, yung mga nakasama ko sa supermarket, meron sila experience, oo. Namumblema naman ngayon sila yung sa pagpasa ng mga IELTS, ganyan. Tapos minsan pera pang medical, pang IELTS, kailangan pa nilang Ang problema naman ng mga gustong mag-student dito, kasi wala nga experience na pwedeng pumunta na as skilled workers. Pera naman. Ganyan kasi, ito yung kinikwento ko, yung experience ko to nung nasa Pilipinas. Kunyari, mag-i-student ka rito, kailangan mo ng malaking pera. Isipin mo yun, kailangan mo magluwal ng halos higit 1 million, di ba? Para mag-aral sa ibang bansa. Tapos paano kung ibinagsak mo yung aaralin mo rito, tapos nagbenta ka ng ari-arian mo sa bahay, sa Pilipinas. Paano ka pa mabubuhay pagka hindi ka naging successful sa Canada? Talagang sugal. Yun yung mga nagiging problema sa mga aplikante ng
ano ng Canada. Kaya kami talagang ano kami, blessed talaga kami na sinuwerte rin kami na ako, ang ginawa ko, nasa ano ko, government ako. Eh hindi naman tayo hirap sa pag-i-English, tapos meron tayong medyo onting pera. Eh sinugal ko na, kumuha ko na experience kahit 2 taon. O nakuha ko naman. Tapos itong si Jasmine naman, swerte rin. Ngayon nag-student o may pwedeng paluwal na pera yung aking parents. Tapos meron pang nagkaroon ng ng discount yung tuition niya kasi mura lang. Tapos ang nasabay pa na na yung kanyang yung part-time job, walang limit. Hindi nakalimit na 20 hours per week lang. Diba? Napakaswerte. Kaya ngayon malas yung mga bagong mag-a-apply. Ang kagandahan lang kasi sa international student, pwede mo dalhin yung buong pamilya mo. Yung kunyari, ikaw may pamilya, may anak, ganyan. Pwede mo na silang isabay. Ngayon, yung asawa mo, open work permit. Ikaw yung student permit, yung asawa mo open work permit. Pwede siya magtrabaho ng kahit anong trabaho. Tapos walang limit 'yun. Full-time job ang ang magiging trabaho. Yun lang naman yung sinasabi ko na bagong balita lang 'yun dito. Na napanood ko sa news. Good luck para sa mga gustong mag-student, no? Yun lang. Hinihintay ko lang maluto tong nilaga na to. Yung mga nanghihingi sa akin ng CV, yung sa huling vlog ko, sa FB page ko, nagbibigay ako ng libre yun. Tapos meron din akong ginawang video kung paano pipill upan yung binibigay ko na CV na yun. Effective yun na CV, na resume. Yun yung ginamit ko na papunta dito sa Canada, saka yung pinang-apply ko rin sa FMW sa UK. Pareho akong napansin nung time na yun dahil sa resume na ginawa ko na yun. Kaya effective yun, no? Sige na, like, share, subscribe, alam nyo na yun. Sige na, paalam.